Samantala, umaabot na mga kaibigan sa 16 ang mga namatay sa pananasa ng Bagyong Santi sa Southern Luzon at Metro Manila nitong weekend. Sa Laguna, 6 ang naitalang namatay sa bagyo. Nawasak din ang 2 tulay na nag-uugnay sa bayan ng Mahayhay at mga karatig na bayan nito. Live mula sa Laguna, nagpapatrol, Ryan Chua. Ted, mahigit 10 oras binayo ng Bagyong Santi itong buong lalawigan ng Laguna. At ngayong wala na ang bagyo at humupa na ang baha sa maraming bayan, bakas pa rin dito sa lalawigan ang iniwan nitong pinsala. Ito na lang ang natira sa bahay ng mag-asawang Rosela. Nabawal din ang ilang puno at kawad ng kuryente. Talagang malakas ang kakaugong. Kasi kami nasa loob, hindi na nga kami makalabas at malaki nga tubig dito. Doon naman sa labak, malaki rin tubig. Wala ka na madadaanan. Pero hindi nilisan ng mag-asawa ang kanilang bahay. Yan, sa silo. Tinabi namin ang mga gamit para diyan kami makatulog. Wala naman daw silang mapupuntahan. Winasa kasi ng baha ang Olya Bridge sa Barangay San Miguel at ang Atilo Bridge sa Barangay San Isidro, mga tulay na daang taon na ang edad. Nagpatayo muna ang lokal na pamahalaan ng mga tulay na gawa sa kahoy para daanan ng mga tao. Ang pinakamabigat namin sir dito, itong tuloy na ito kasi wala na kaming biyahe na pupunta sa Santa Cruz at ang dinadaanan lang namin pa Luciana ay napakalayo naman. Ito na ngayon ang itsura ng lalawigan. 6 naman ang naitatalang namatay sa bagyo, kabilang ang magamang ito sa bayan ng Pila. Sa kabila nito, tuloy ang buhay sa Mahayhay at sa iba pang bayan. Kaya ang mag-asawang Rosela hindi nawawala ng pag-asa. Ayon sa Laguna 1st District Engineering Office, magtatayo ng steel bridges na pansamantalang ipapalit sa mga nawasak na tulay at inaasahan nila na matatapos ang konstruksyon nito sa loob ng 1.5 buwan. Samantala, nagbalik na ang kuryente sa mahigit 80% ng lalawigan ng Laguna, pero sa ilang lugar tulad dito sa mga bahay malapit sa nawasak na tulay, wala pa rin kuryente. Ted? Salamat, Ryan Chua. Sa Bicol naman, libo-libong pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa bahang dulot ng Bagyong Santi. Umabot ng mga kaibigan sa 12 ang bilang ng mga namatay nang dahil pa rin po sa bagyo. Exclusive nagpapatrol, Jonathan Magistrado. Biyernes ng gabi nang maramdaman ang bagsik ng Bagyong Santi sa mga lalawigan ng Camarines Norte at Camarines Sur. Nabuwal ang malalaking puno sa Maharlika Highway sa bayan ng Pamplona sa Camarines Sur. Kinailangan pa itong hatakin ng mga bumbero. Halos matanggal din ang billboard na ito nang bayuhin ng malakas na hangin. Malaki rin ang pinsalang idinulot ng bagyo sa Camarines Norte bukod sa malakas na hangin na nalasa ang flash flood sa ilang bayan doon. Sa bayan ng Paracale, 3,000 pamilya ang nawalan ng tirahan matapos umapaw ang ilog. Si Aling Gina nanlumo dahil tanging sahig na lang ang naiwan sa kanyang bahay. Sana po tulungan mo po kami dito mga nawalan po ng bahay. Mga gamit po namin, kahit po pagsimulam lang po namin. Marami rin ang nawalan ng ikabubuhay. Ang babaeng ito, tinangay ng agos ang paninda. Nasira naman ang bilyaran ng pamilya Medis. Ang videokehang ito na puno ng putik. Isinisisi ng mga residente sa iligal na pagtutroso ang nangyaring flash flood. Ano baga po ngayon, taputulan ng puno, walang, yung mga ano rin po, mga kapabayaan po siguro yan. Umakyat na sa 12 ang bilang ng nasawi dahil sa Bagyong Santi sa Bicol. Karamihan ay nalunod, nabagsakan ng nabuwal na puno o di kaya'y namatay dahil sa matinding ginaw. Agad namang namahagi ng tulong ang ABS-CBN Sagip Kapamilya sa mga biktima ng bagyo. Jonathan Maestrado, Patrol ng Pilipino, Camarines Norte.